ano. Pero sabi ko, bakit nga ba ako nag-IM? Oo. And para mas ma-explain ko siya ng gusto, bakit ba ako nag-IM worldwide? Sa madaling salita, bakit ba ako nag-networking? Yan. Alam po bang networking ang sandalihan po natin? No, para po sa akin kasi, no, if you agree with me, ito share ko lang sa inyo, no? Di ba pag sinabing networking kasi, ako sa akin to, ang unang pumapasok sa isip ko nung before ako mag-network marketing, ang networking ay sobrang baduy. Tama po ba? Yung parang nagki-cringe ka, no? Sobrang baduy, nagki-cringe ka, tapos scam yan, pyramiding, kalokohan lang yan, networking, yan yung ginagawa ng mga taong walang magawa sa buhay, no? Kumbaga last resort ng mga taong walang pupuntahan sa buhay, tama ba? O ako lang? Ako lang ba may ganong pananaw? Oo, no? Kung parehas kita, type nga po number 2. So kung iisipin natin ang isang mentor dyan, na nurse by profession. Yes po, no? Board passer po ako, ha? Board passer po ako sa FEU. Oo, FEU Manila po ako graduate. Board passer po ako. One take lang ng board exam. Nakapag-work sa call center na promote supervisor, ang daming opportunities na naka-open sa atin sa ibang bansa, sa call center kasi I was promoted as a supervisor at age 23. Pero bakit ako right now, bakit tayo mas pinili natin ang network marketing? Why I am worldwide, na ako po mismo ay sobrang skeptical, sobrang negative sa gantong business, na tipong makarinig lang ako ng power, makarinig lang ako ng maraming pera, makarinig lang ako ng mga milyon-milyon, ang naiisip ko na napaka-corny, napaka-baduy, ano yung ginagawa niyong kalokohan na yan? Tama po ba? Ganun po ako dati, mga mentors noon. Talagang cringe na cringe ako sa concept ng ginagawa nating negosyo ngayon. So bakit ba ako nandito? And one of the best things para ma-explain ko po kung bakit ako nasa gantong negosyo is pagkwento sa inyo ng journey ko. Siyempre, no, yung journey ko, ano ba yung nangyari kay mentor dyan? Bakit napunta sa gantong business? And yung mga dahilan, sa journey ko po kasi, doon ko nakita yung mga dahilan, bakit ba ako nag-network marketing? So, okay lang po ba? Tayo ay makikinig sa aking journey? Okay lang po, maiksi lang po to. O, mga 30 minutes and 6 hours. O, okay lang po ba? May time po bang 6 hours? Okay lang po. Oh, wala po kayong choice eh. Ako po yung speaker kasi, no. De joke lang. Mabilis lang po ito. Oh, less than 1 hour lang po siguro to. Hindi to tatagal. Less than 1 hour and 1 day. Joke lang. Okay. So, ayan po, no. Wait lang. Ayan. Ayusin ko lang yung, yung mga chat box yun and all. So, magkukwento po ako ng journey ko. No, makikita po natin dito, between the lines, between my journey, kung bakit ba ako nag-IM. Bakit ba ito yung pinili kong career over everything? Ang dami naman nag-open opportunity sa akin. So yun na nga po, no, sabi ko nga po sa inyo, okay lang po, men. So sabi ni Mentor Irma, okay lang po daw ha. Yan. Mag-start po tayo sa aking pagka-baby. Journey talaga to, oo. So, bali ako po ngayon ay 33 years old na po ako. Tayo po ay 1 hour per age. Okay lang po. So, ito po ay 33 hours. Puro kalokohan. Puro kalokohan sa third dyan. Ayan, so kwento ko lang po sa inyo. Ito po yung journey ko. Saan po ako nanggaling. Makikita niyo po dito kung bakit po ako kung ano po yung backstory po natin So yun po, isa po akong ako po yung bunso sa tatlong magkakapatid. Pinalaki po tayo ng isang single mother, yung aking mother, no? Yung aking mama po ay nawala po siya when I was 12. Okay, doon ko po nakilala ang aking father kasi second family po kami ng father ko. Yan po yung stepmom ko. Yan, kung nakikita po natin. And yan po yung buhok ko dati. Wala na kasi ngayon eh. Ayan, no? Yan po ako dati, no? Nag-celebrate po kami ng aking, tawag dito, nag-celebrate po tayo ng ating, ano tawag dito? Pagka-graduate, no? Sa FEU, no? And then, ito po yung konting celebration po namin ng family po namin na medyo blurred. Kumukha niyo po sa Enchong. Talaga po ba? Parang first time po kayo nagsabi kamukha ko sa Enchong. Ayan, salamat po Mentor M. Iba talaga pag member ng Team Genesis, no? Ayan, thank you so much Mentor M, no? Ayan, tapos, yun po, graduate po ako sa FE Manila, board passer po tayo, with a dream and hopes po na makapag-work po sa ibang bansa. Kasi alam naman po natin na mas malaki po ang sahod. Tama po ba? Mas malaki po ang sahod sa ibang bansa. Kung, again kung isipin natin,
talaga I have all the opportunities makapag-work sa ibang bansa kasi nurse po tayo by profession. Pero yun na nga po, no, ako po'y bunso sa 8 magkakapatid, talagang hindi na po tayo nabigyan ng opportunity. Bakit po? Kasi napakahirap po na makabuhay ng mga nurses here in the Philippines. Ngayon po, kumukha niyo po si Cesar Montano. Huwag niyo nang check yung mga video si Cesar Montano masyado, ha? Charot lang. Oo. Okay, so yun po yung nangyari po sa atin dahil wala na pong opportunity, tayo po ay nag-work na lang sa call center. Ayan. Sa BPO tayo ng trabaho, mga mentors. Ayan yun na nga po kasi wala na pong choice talaga. I was promoted as a supervisor at age 23. Talagang meron po akong gusto marating sa buhay. Kasi ang concept ko po, ang mindset po natin talaga mga mentors, katulad ng mindset ng karamihan, ay magtrabaho lang talaga na magtrabaho. Bakit po? Para po sa akin kasi, promotion po ang sagot sa kahirapan. Okay? Kayo po ba naniniwala sa ganong concept? Na kapag ikaw ay na-promote, malaki ang sahod mo, makakaipon ka, makakatulong ka sa mga mahal mo sa buhay. Tama po ba? Do you agree? Type nga po number 3 kung agree ka. Para po sa akin, promotion po ang sagot sa kahirapan. Pero yun na nga po mga mentors, mga kaibigan, na-promote ako supervisor, and then I was asking myself na bakit ganon? Supervisor na ako, pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Okay? Isa po sa mga reason ko bakit po ako nag-IM. Bakit po ako nag-search ng additional source of income. Sa buhay po ngayon, kung mag-agree po kayo sa akin, hindi talaga pwedeng isang source of income lang po ang meron tayo. Bakit po? Lahat po ng bagay nagmamahalan na. Ikaw na lang ang hindi. Buti na lang may mahal na ako. Joke lang. Ayan. Okay, no? Tama po ba, mga mens? Do you agree? No, lahat po ng bagay nagmamahalan na. Eh, ang sahod natin nag-increase po ba? Hindi po. Talaga ngayon, hindi na po practical na trabaho lang po ang meron tayo. And take note, mentors, if you can see my post in Facebook, this is my first birthday as a supervisor. This is year 2015, 9 years ago. Na parang pakiramdam ko, walang nangyayari, supervisor na ako, hindi pa rin talaga, alam mo yun, hindi pa rin talaga enough. Reveal, no, Mentor Balot. Di ba? Actually, nandyan siya. De, joke lang. Okay? Di ba mga mentors? This is 9 years ago. Okay? So, kung 9 years ago, hindi na enough yung sahod natin noon, what more ngayon? Na ngayon ay sobrang mahal talaga ng mga bilihin. Now, tell me why I am. Okay, hindi ko sinasadya, no? Hindi ko sinasadya mapunta sa network marketing. Pero kasi may office mate po ako na nag-offer sa akin dyan. Meron akong isang bagay na pwede mong gawin part-time. Okay? So sabi niya sa akin, gawin mong part-time. Ang mindset ko po noon, okay na po ako, may trabaho ako, may full-time job ako, okay? Tapos gagawin ko tong part-time. Okay? Talagang wala po sa isip ko na gawin siyang full-time business. Wala talaga sa isip ko. Pero mga mentors, dumating po sa pagkakataon na ako ay talagang ang dami kong trainings na na-attendan. Yan, sila Mentor Balot, kasama namin noon. Noon, no? Nagme-mentoring po kami lagi sa Skype, sa Zoom, wala pang Zoom noon, Skype pa lang 'yun. Okay? Eh talagang nabuksan yung isipan ko na talagang pag-aralan, alamin kung ano meron sa ganitong negosyo. Okay? Doon lumalim po yung understanding ko sa business, and then yun na nga po ang nangyari diyan, eh lumalaki yung income ng part-time. Ito ha, mentors ha, part-time to ha. Okay na po bang part-time income isang linggo 4,464 pesos? Part-time ha? May trabaho ako niyan. Tapos part-time kumikita ka weekly. Diba? Grabe na yan noon. Yes, Mentor M. Iba na yan. Tapos may mga 9,000 part-time ha. So sabi ko, bakit ganun? Part-time to, pero dumadating sa point po na yung kinikita ko sa part-time, mas malaki na po sa full-time. So sabi ko, why not na mag-risk ko na mag-resign? So doon po ako nag-decide na mag-resign, no? Nag-decide po akong mag-resign kasi nga po, why I am, sabi ko, kung part-time kong ginagawa ang isang opportunity na part-time pa lang, what more kung i-full-time ko? So, isa po sa mga dahilan kung bakit why I am, pakitype nga po sa chat box, income. O, aminin natin, huwag na tayo magpaka-plastic pa, no? Kasi mukha tayong pera. Tama ba? Okay, income ang hanap natin. Aminin natin. One of the reason naman yan kung bakit tayo nag-IM para magkaroon ng income. Diba? Tama ba? Hindi naman sa pagiging impokrito, no? Pero mukha tayong pera. Tama ba?
Agree. So, ang nangyari dyan, income, yun lang po talaga nasa isip ko. Gusto ko pa ng more income, kaya po ako nag full-time sa IM. Okay? Doon ko po naintindihan. Ito pa, isa pa to. Okay? Yung tinatawag nating value, pakitype nga po sa chat box, value. I hope and I hope and pray na everyone is listening right now, ha? Kasi grabe yung nabago sa isipan po natin because of this kind of business. Okay? Ito mentors, no, value as a person. Ito, yung aking separation pay. If everyone is familiar with separation pay, ito po yung binibigay sa iyo ng company pinagtrabahuhan mo for 3 years. For example, empleyado ka, nag-resign ka, meron makukuha back pay or separation pay. So, 3 years of working as an employee, ito po yung nakuha kong separation pay. Magkano po siya? 60,000 pesos. Tama ba? Okay, 3 years po yan ha. Tanong mga mentor sa lahat na nakikinig ngayon, malaki o malagkit? Malaki o malagkit? Ayaw yung sabihin na malagkit. Malagkit yan. Di ba? For 3 years. Imagine mo, parang kung i-divide natin ng 3 years, that's only 20,000 ang worth mo, ang value mo per year. 20K per year ang value mo. Di ba? Parang malagkit, parang nakakababa ng pagkatao, yung value mo as a person. Okay, ngayon mga mens, I hope everyone is listening ha. Sabi sa akin ng mentor ko, John, alam mo, hindi yan ang value mo as a person. So, hindi ko naintindihan yung sinabi sa akin ng mentor ko. Kung gusto mong malaman yung totoong value mo as a person, all you need to do is yung sipag na ginagawa mo ngayon sa current na ginagawa mo, ilipat mo lang sa negosyo natin. Mentors ha, gusto ko lang maging maliwanag. Ayoko ng networking. Ulitin ko ha, kasi napaka-negative ko sa networking. Baduy na baduy talaga ako sa networking. Kadalaking tao, magbibenta ka ng pampaputi, mga ganyan. Tama ba? Ayoko po talaga na networking talaga. Over my dead body, parang ganyan. Ayoko po ng ganyan. Okay? Pero mentors, ayoko ng networking, pero gusto ko yung kitaan dito, kaya inaral ko. Kasi nga po, gusto natin ng income. So sabi sa akin ng mentor ko, lahat ng sipag mo, ilipat mo dito. So nakinig ako sa mentor ko. Talaga nung unang join ko po dito, talagang sinipagan talaga ng todo. Talagang binuhos natin lahat ng pawis natin dito, lahat ng sakripisyo, nangayayat na, di ba? O yan, di ba, ang payat ko. Isa po yun sa mga unang-unang picture ko na nag-start ako sa gantong business. Mukha ba ba ako yan ngayon? Grabe, no? Yan po ako na, no? Yung picture na yan, this is May 2017, mga mentors. No? Pakitype nga po, May 2017. I was promoted as a Sapphire Elite Executive. Oo, May 2017 po yan. Grabe, no? Tagal na. Sapphire natin, May 2017. Pakitake note yan, ha? Pakitake note yan. Okay? And, yun na nga po, ito yung mga sample income po natin. 1 week, 24,000. 1 week, 49,000. Noong mga panahon tayo ay nag-i-start sa IM Worldwide. Grabe, no? Ang laki po niyan, tigi isang linggo yan. Di ba? 1 week po yan, tigo 1 week income yan. So sabi ko, ito pala yung sinasabi sa akin ng mga mentors ko, na kapag yung sipag mo, nilipat mo sa gantong business, just for you, wala pang GB5 nun eh, puro just for you pa lang, puro direct referral commission pa lang, yung talagang sinipagan po talaga natin. Sipag lang talaga, 2 weeks income, 81,800, tama ba? 1 month income, 239,000 pesos. Grabe, no? So sabi ko, sobrang worth it din pala na mag-resign ka. So one of the reason po kung bakit po ako nag-resign, kung bakit ko pinili ang network marketing is because of value. Pakitype nga po, value. Yung value ng sipag mo, ikaw ba mga mens? Minsan ba pakiramdam mo ang sipag-sipag mo sa iyong trabaho, lahat binibigay mo? Minsan nga, hindi mo na trabaho eh. Pero binibigay mo pa rin, ginagawa mo pa rin. Pero yan lang po ang nakukuha natin. Value as a person. Yung value ng sipag mo, yan po na-realize ko. I'm not against employment, mga kaibigan, mga mentors. Ha? Ang point ko lang dito, there is a better opportunity.
Okay, naiintindihan po ba? Are you guys learning? Pakatay na po, I am learning if you're learning. Sabi ng pusa ko, he is learning daw. Yan. Tapos mga mentors, dito ko nag-start mag-Davao. Oo. Yan, year 2018, 2019. Uy, mga pusa ko eh. Okay. No, yan, dito ako nag-start mag-Davao mga mentors. No? Talagang, ito ha, wala akong kakilala sa Davao, hindi po ako taga Davao. Pero meron kasi ako na-refer na taga Davao, pinuntahan po natin at nag-build tayo ng grupo sa Davao. This is 2018, 2019. Every 2 weeks po nasa Davao po ako noon. Sadyang ang nangyari lang po sa grupo sa Davao, nasira dahil sa kapa. Oo, yung kapa, di ba? Yung mga scam na nangyari and all investment schemes. So huminga po yung grupo natin doon hanggang sa nawala. No, sad to say. Pero okay lang po. Yung na-refer ko dyan, we're still in connection right now. And actually, nasa Pampanga siya right now. No, we're praying na mabuhay yung grupo natin sa Davao. Yan, and syempre, yun na nga po, dito ko na-hit yung first million ko in 17 months doing the business. And actually, medyo mabagal po yun. Pero grabe, no? Pwede na po ba 17 months, 1 million sa business na first timer po natin? No, medyo mabagal siya. And also, diyan ko po na ilabas yung first car po natin na Hyundai Elantra. Yan, yung first car po natin, no? And para po sa akin, napakamahalaga po niyan. Bakit po yung mga Hyundai Elantra katulad ng ganyan, ay mga doctors, mga lawyers po ang nag-drive niyan sa Pilipinas. And syempre, yun na nga po, first million. And ang pinaka-blessed po tayo, isa sa mga reason kung bakit IM po ang pinili natin. Pakitype ka po sa chat box, Law of Association. Yan, Law of Association ay sobrang importante. Question mentors, question mga kaibigan, sino lagi ang kasama mo? Meron pong kasabihan, sumama ka sa limang nagmumura, magiging pang-anim ka. Sumama ka sa limang nag-iyosi, magiging pang-anim ka. Sumama ka sa limang puro negative ang pinag-uusapan, puro chismis ang pinag-uusapan, magiging pang-anim ka. Sino ang madalas mong kasama? Why I am worldwide is because of law of association. Dito ko lang po na experience na walang goal, walang pag-uusapan, uuwi na po para makasama. Let's go, Mentor Aiza. Di ba? Dito ka lang po na-experience mga mentors na ang pinag-uusapan dito puro pangarap, puro dreams, puro goals, tapos papayuhan ka kung paano ma-achieve yung goals mo. Do you agree? Okay? Wala po kung ganun eh. Kasi mentors, I've been in the call center industry. Sa call center industry, puro mura, puro chismis ang pinag-uusapan, puro kasiraan, puro paghatak pababa, which is the common na pinag-uusapan ng mga Pilipino. Do you agree? Pero dito ko na-experience sa makasama yung mga mentors na yan. And napaka-grateful natin sa mga tao na sa picture na yan. Grabe no, yung mga top earners ng company po natin. Grabe no, kung makasama ka dyan, araw-araw talaga magbabago ang pananaw mo sa buhay. Okay? So ask yourself, sino ba ang madalas mong sinasama? Okay? No, and syempre, yung grupo natin, si Mentor Krisha, nandyan, di ba? Syempre, di ba, Mentor EJ Tiope, and then Mentor Kath Policarpio, mga mentors natin. Syempre, yan, ito po yung council ng ating Stormbreaker family. And ako po yung pupunta din ng Ilocos. O, isa pa to, kung bakit po ako nag-IM, nakakapunta ako sa mga lugar na never ko napuntahan. Tama ba? O bakit ako nag-IM? Travel with pleasure. Ilocos po, nakapag-build tayo ng grupo dyan. And syempre, mentors, kaya po tayo nag-provincial is because meron tayong goal sa buhay. Meron tayong goal sa IM. Is because para ma-hit yung 2nd million, yung Ruby Elite Executive na ranking, no? So, isa yan sa mga goal natin talaga. No? Pero aside from that, yun nakakatulong sa ibang tao din talaga. Yan, Team Hong Kong po natin, lumalaki grupo natin mga mentors ha. So, year by year to mga mentors, this is around 2018 to 2019, ganyan, okay? Yan, yung lahat na nangyayari na yan, okay? And yan, Team Manila po natin, yan, and all. And then, dyan ko po na isa sa mga reason pa kung bakit ako nag-IM, kung bakit mahal na mahal kong IM Worldwide is because of live class. Pakitype nga po, live class. Yan. Isa po sa mga sobrang blessed ako, no, na napasama po tayo. Hindi po tayo religious sa tao. Hindi ko po masyadong kilala. Kumbaga, alam ko may Diyos, okay, believer tayo diyan, pero I don't have a deeper understanding behind it. Ito mentors, kwento ko lang sa inyo. Syempre, mentors, di ba?
Sa pagnenegosyo, hindi naman araw-araw Pasko. Do you agree? Hindi man araw-araw Pasko. There will be times na sobrang sipag po natin pero parang walang nangyayari. Tama ba? Parang walang nangyayari, parang sipag mo, lahat binibigay mo pero parang walang nangyayari. And that's normal. There is a time na ito po yung mga years ko na talagang sobrang struggle po tayo. Okay? And one night, no, parang down na down ako, si Mentor Krisha nag-chat sa akin. Jan, gusto mo bang sumama sa life class ni Press? Sino ba naman ang ayaw? Sino ba naman ang ayaw, di ba? So sabi ko, yes man, sama na ako. Ayan, sumama po tayo. And ang dami pong learnings kay Press AM about kay Lord. About Bible. About sa Bible, mga mentors. Okay? So yun na nga po, sumasama sa live class, ang dami ko na-realize. Minsan kasama po namin si Miss Maritoni Fernandez, si Tita Ton. Ayan, sa live class po natin. Yan, parang every week po yan, ng mga panahon nga, sobrang hindi pa busy sila Presnan. Okay? Kaya kasi sobrang busy na ng ating mga BODs, Ayan. And then, dito ko na-realize, na yung sipag pala natin mga mentors, grabe kung wala ka sa IM, hindi mo ma-realize yung mga gantong bagay. Sabi po dito sa Ecclesiastes 2:11, hindi po to ba, wala tayong pinopromote religion mga kaibigan okay? Since Sunday naman tayo, since Sunday naman, baka pwede kong ma-share to sa inyong lahat kasi isa to sa mga dahilan ko bakit ako nag-IM Worldwide. Sabi po dito, as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. Mentors question, nakakita ka na ba ng isang tao na hinahabol ang hangin? Kapag ba ikaw ay nakakita ng isang taong humahabol ng hangin, ano tingin mo sa kanya? Sige nga po. Naglalakad ka sa streets, tapos meron kang nakitang lalaki or babae, tapos kung sino man, hinahabol niya yung hangin. Ano tingin mo sa kanya? Baliw, sabi ni Mentor Mark Capo. Shoutout Mentor Mark Capo. Baliw, baliw. Tama ba? Sorry for the word pero parang tatanga-tanga. Tama ba? Do you agree? Sisa. Ano pala to, no limit ang el filibusterismo. Ayan, special maybe. Di ba? Parang alam mo yun, maiisip mo. So, ang mga mentors, while life class, ito yung na-realize ko. Kaya pala minsan or madalas, kahit sobrang sipag natin, tapos wala pa rin nangyayari, is because yung action mo, hindi mo siya kasama. Naintindihan? Masipag ka nga, pero parang sariling belief mo lang sa iyong sarili ang meron ka. Kumbaga, in other words, pride. Pride, yabang, and dumaan po ako sa ganong phase. Aminado po ako dyan. Kinain po tayo ng resulta natin dati. Okay? Kaya yung resulta natin bumagal. Okay? Kinain ako ng yabang, kinain po ako ng pride. Kaya pala kahit anong sipag ko, walang nangyayari. Kahit anong sipag ko, parang I'm chasing after the wind. Ayun, ano sabi dito ng mga mentors? Too much pride will destroy you. Ibang kata pala yun. Proverbs 16:18. Ano po sabi dyan mga mentors? Too much pride will destroy. Kaya merong kasabihan, ang pride po, ginagawang sabon sa panlaba, hindi po inuugali. Tama ba? Do you agree? Kasi pride comes before the fall. And grabe kaya kung wala ako sa IM, wala ako sa gantong business, hindi ko ma-realize yan. Hindi po to mababago sa akin ni Lord. And mentors, come 2019. Ito sabi ko nga ito yung years na talagang sobrang struggle po natin. Ito, medyo madrama lang po tanong konti Sana po lahat nakikinig pa rin po kayo. Medyo madrama lang tanong konti. Okay? During Christmas and New Year 2019, kinig kayo Christmas 2019, New Year 2019, ako lang po mag-isa sa apartment kung saan ako nakatira. Hindi po ako makauwi sa bahay namin. Bakit po? Wala po ako mukhang maiharap. Bakit po? Walang income. Wala akong maiambag sa pamilya ko. Kaya I decided mag-excuse na lang na bahay na lang ako. Mag-excuse na lang ako na para may sakit po ako. Ang katotohanan, wala po akong
cash. Wala akong pera. Talagang ang hina po ng negosyo during that time. Sa akin, sa part ko po. Okay? Ngayon, mga mentors, no? New Year. Ano pong kasabihan pag New Year? Anong kailangan gawin? Pag bago mag alas 12, sige nga po, ano po yung mga kasabihan? Pakitype nga po sa chat box. Sana po lahat nakikinig pa din ha. Okay? Ayan, pakitype nga po sa chat box. Ano yung kasabihan pag New Year? Okay, kailangan may ko-holding hands ka. Joke lang. Joke lang, joke lang. Joke lang. Ano ba yung mga bagong bahay, bilog-bilog, may barya sa bulsa, tatalon-talon ka para tumangkad ka daw. Tama ba? Okay, bago mag alas 12, do you agree? Ayun mga mentors, naalala ko 'yon. So sabi ko, ayun yung mga kasabihan. Ang ginawa ko mga mentors during that time, since hirap na ako, why not this time, salubungin ko ang New Year nang nakaluhod sa gilid ng kama ko at magdasal. Hanggang umabot ng alas 12, kinabukasan hanggang mag-year 2020, mag-New Year. Yung po yung ginawa po natin. Nag-New Year po noon, nagdarasal po tayo, nakaluhod kay Lord, umiiyak. Legit to. Legit yan. So sabi ko, Lord, hirap na ako. This time, I surrender everything to you. Ikaw na bahala, Lord. Pagod na ako. Basta yung win mo, Lord, ang masusunod. Ang nangyari, 2020 na po nangyari, boom, lockdown, pandemic. Which is a blessing in disguise. Blessing in disguise. Bakit po? Kasi lumakas ang IM during that time. Okay? Pero yun na nga po, nag-reach out tayo, minaximize ang Zoom, doon lumakas ang Zoom. Ayan, nag-reach out tayo ng mga bagong tao na pwedeng tulungan sa negosyo natin via Zoom, mentoring, kabilaan, building ulit. Reach out ulit ang mga tao, improving myself, no? Talagang let go of my pride, learning, ganyan, paturo sa mga mentors, talagang magturo, magpapaturo tayo, ituturo natin sa mga downlines natin, talagang tsinaga po talaga natin yan hanggang sa palaki siya ng palaki. Hanggang sa lahat yan, may sarili-sariling grupo na mga mentors. And doon po, nangyari yung mga kakaibang breakthrough no for year 2020. Yan, yung income na ganyan, 2 months. Alam mo yun? Grabe, no? 2 months income during pandemic, mga mentors. Tapos 2 months income during pandemic. Grabe, di ba? Never ko na imagine yan. And then, ito po, yung mga passive income katulad nito. Sino gusto ng passive income? Diba? Pag sinabing passive income, yan po yung unilevel income natin sa IM Worldwide, 135,000, 1 month. Diba? Isang buwan din, 441,000. Ano pa, year 2023 na to. And then, ang maganda dyan, year 2020, 2021, hindi tayo mag-isa. Pag Christmas, andun na tayo sa family natin. Ayan. Yun po yung aking mga kuya, ang mga pamangkin ko, yan. So, kami po yung natira sa Pilipinas, karamihan po kasi nasa ibang bansa. Okay? And mentors, no? Yun nga po, grabe, no? 3 years after, November 2020, diyan ko po na-hit yung aking second million. Tagal, no? Tagal, no? Grabe, no? Kasi may mga lesson na matututunan. Okay? And, yun nga po, nagsunod-sunod na, 2 million after 7 months, nag-3 million after 6 months, nag-4 million, nag-5 million. Right now po, may mga mentors, we're at 7 million circle na po tayo. Thank you, Lord Chef. Yan. Isa po yung sa mga dahilan kung bakit ako nag-IM. Grabe, no? Kasi this business, mga mentors, naniniwala ako, it will bring out the best in you kasi. Naniniwala ka ba? Kasi mentors, naniniwala ako, lahat tayo dito, hindi nilagay sa gantong negosyo na walang dahilan. Imagine mo, sa milyong-milyong tao sa buong mundo, bakit ikaw ang nandito ngayon? And sa milyong-milyong tao sa mundo, bakit ikaw nakakaranas sa mga challenges na meron ka ngayon? Bakit ikaw? Tama ba? Kasi meron siyang tinuturo sa atin. Yan, 2 million circle na po tayo sa Unilevel. Actually, nasa 2.5 na po siya. Grabe, marami na po mag 3 million sa Unilevel income alone. And then, naging part po ng top movers overall ng company po natin. Thank you, Lord. And Unilevel income as well. Yan. And ito, mentors, no? Ito kailan ako ng Sapphire sa mga nakikinig kanina. Type nyo nga. Type nyo. May 2017. Tama ba? Na-hit ko yung Ruby November 2020. November 2020. 3 years after. Tagal, no? Matagal po ba? Matagal. Pero alam mo,
November 2020, na-hit ko din ng Emerald. Lumaktaw. Lumaktaw mga mentors from Sapphire to Emerald in just 1 month. So, ibig sabihin, yung hinihit mo ng 3 taon, kayang-kayang ibigay. Yung gusto mong goal, kung may goal ka sa buhay, yung kung hinihit mo yan at talagang you've been trying so hard for ilang years, kayang-kaya pala ibigay sa ni Lord in just 1 month. Kaya alam nyo, ito ha, right now po kasi 2024 na, Emerald pa din ako. 4 years na po akong Emerald. Yung diamond na journey, ibang storya siya. In one day, alam nyo, excited ako ikwento sa inyo yung journey ko sa pagiging diamond. Kasi again, meron pa rin tinuturo si Lord sa akin. Kaya mentors ha, ito ha, naisip ko kasi, kung wala naman ako sa IM, hindi ko ma-realize yung mga bagay. Kaya mentors, ito ha, sana po lahat nakikinig. Kung nasa point ka ngayon na parang nahihirapan ka at may goal ka at parang lahat ng sipag mo binubuhos mo dyan pero parang wala pa rin nangyayari, do not worry. Huwag kang mag-alala masyado. Okay? Kasi naniniwala ako, may tinuturo siya sa'yo. Do not be impatient. Kasi minsan, sa sobrang inip natin, gumagawa na tayo ng mga sariling paraan po natin kung paano ma-achieve yung mga bagay na gusto ma-achieve. Eh, nangyayari, yung way is mali na. Tama ba? Mali na siya to the point na mas bumabagal ka. Kaya huwag kang mag-impatient. Kailangan mo lang magtiwala sa kanya sa ginagawa niya sa buhay natin. Do you agree? Okay. And yun na nga mentors, dito unti-unti na buo yung grupo natin. O, andyan sila Mentor M ata, no? Yan, nakabawi-bawi na rin kahit paano, mga incentives, sunod-sunod na po na hit natin. Yan po ang Team Genesis natin sa mga events po natin ng Team Fierce. And syempre, ang ating Camaro, na pangarap po natin yan. Chevrolet Camaro, mga mentors. Achiever na rin po tayo niyan, syempre. Yan. And travel, di ba? Sino po gusto ng libreng travel? O, isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-IM worldwide. Bakit po? Sa call center, ang libre namin per year, hamon. Kayo? Kayo, anong libre nyo sa work nyo per year? Bonus? Di ba? Pero kay IM po kasi, libreng travel incentive. Di ba? And you can travel siguro every 3 to 4 months, depende po sa incentive na pinapahit ng mga top mentors natin. Singapore, di ba? Marina Bay Sands, kung ako ba ay nag-work sa call center, naging nurse ako, magkakaroon ba ako ng all expenses paid travel, 5 days, 4 nights sa Marina Bay Sands? Marina Bay Sands, mga mentors, is one of the, hindi pala one, no? Siya po yung top hotel sa Singapore ng libre. Sino gusto ng gano'n? Diba? South Korea, yung OPA, diba? Gusto mong opakan. Gusto mong opakan. Charot lang. Okay? Grabe no, lahat yan libre mga mentors, all expenses paid. Okay? Kaya reminder mentors ha, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Diba? Kailangan maging maingat. Okay? Kasi kung wala naman ako sa IM, hindi ko maiisip to. Siguro noon pa, puro ako yabang na. Kasi achiever ako nung kabataan ko Hindi to paparana sa akin ng Lord Tama ba? And gusto ko lang iwan sa inyo ha, ito ha, patapos na rin tayo actually. Again ha, hindi to religion ha, pero isa to sa mga bagay na nakatulong sa akin. Basahin ko lang sa inyo ha. Sabi po dito, James 1:2-4, makinig maigi, sana po lahat nakikinig. Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. Mentors, makinig maigi, ano po sabi dyan? When troubles come your way, ang problema, mentors, andyan yan lagi. Hindi ka tao pag wala kang problema. Pero ano pong sabi dyan? Ang instruction sa atin, mga mentors, consider it an opportunity for great joy. Pag nahihirapan ka, ang sabihin mo, thank you, Lord. Pakitype ka po sa chat box, thank you, Lord. Bakit po? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Kaya pinaparana sa iyo yung mga challenges na yan kasi si Lord nakikita niya yung faith mo, meron pang isasagad yan. Yung faith mo may kulang pa. Gustong itodo ni Lord kaya kanya pinahihirapan, kaya may mga challenges and trials. Ano po sabi dyan? So let it grow.
Let it grow, let it grow. Charot. Tama ba? Hayaan mo mag-grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Mga mens, pag nahihirapan ka, huwag kang mag-question. Kasi yun ang pinapakita sa mga teleserye. Mga teleserye sa mga sa mga drama sa TV, kaya ginagaya natin. Diba? Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang yung mga masamang tao sa labas? Bakit ako, Lord? Ano tinuturo ng teleserye? Ang tinuturo ng teleserye, questionin mo yung ginagawa ng Lord sa buhay mo. Eh, hindi mo dapat siya kina-question. Ang anong dapat gawin? Magtiwala ka lang. May purpose yan. May purpose yan kung bakit niya ginagawa niya sa buhay mo eh. Tama ba? Eh, huwag kami mag-question ha. Isa pa, 1 Thessalonians 5:16 to 18, ano po sabi dyan? Always be joyful. Mentors, maliwanag na sinabi dyan. Hindi po sometimes be joyful, every other day be joyful. Diba? Hindi po sinabi, ano po sabi? Always. Always be, ano po sabi? Joyful. Never stop praying. Be thankful. Ito ha. Be thankful. Saan? In all. All, mga mens, all circumstances. Hindi po sinabi in some. Tama ba? Hindi sinabi yung mga specific na mga problema na dapat kang maging thankful. Ano po sabi dyan? All. Sa lahat ng challenges mo, maging thankful ka. For, ano po sabi dyan? For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Mga mens, nandiyan ba kayo? Type nga po, 1, 2, 3 kung nandiyan ka pa. Patapos na ako. Nandiyan ka pa. Nasa 34 tayo. Gusto kong makakita ng 1, 2, 3 na 34. Makinig ha. Whether negative or positive ang nangyayari sa buhay mo, will ni Lord yan sa'yo. Hinayaan ni Lord yan mangyari sa'yo. Maliit man, mabigat man, ang mga pinagdadaanan mo ngayon, lahat yan will, kagustuhan ni Lord na mangyari sa'yo. Again, huwag kang mag-question, maniwala ka lang, be thankful, God will provide, siya po ang bahalang mag-guide sa'yo, He will never fail you. Naintindihan? Hindi po to religion ha. Wala pong religion na pinopromote dito. Okay? Are guys learning? And one of my, ito po yung live verse ko, Philippians 4:13 na nakatattoo sa akin yan. I can do all things I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? And actually tapos na rin tayo. Okay? So, mentors, gusto ko lang ikwento sa inyo, yun yung dahilan ko bakit ako nag-IM. Kung wala naman po ako sa IM, patapos na po ako pero sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok, paki-follow na lang po tayo ha. Ayan, thank you. So tapos na rin tayo, no? Exit ka na ng slide na to para makita niyo pag puro mukha ko na. Wait lang ha. Ayan. So mentors, just to give you a summary. Kung bakit ako nag-IM. Kung bakit ba hindi na ako nag-nurse by profession, kung bakit ito yung pinili kong profession above all. Unang-una po sa lahat, hawak mong oras mo. Okay, hawak mong oras mo. Okay? Tapos, bago pinili sa IM Worldwide, kasi our income depends on our productivity. Kung gaano ka kasipag, di ba, ibuhos mo lang dito, dyan mo makikita yung totoong value mo sa income na makukuha mo pag business sa pinag-uusapan natin. Lahat ng pagod na binubuhos mo dito, sobrang worth it po talaga. Yung value mo as a person, kitang-kita mo dan talaga dito sa negosyo natin. Higit sa lahat mga mentors, bakit ako nag-IM? Dito ko nakilala si Lord. Dito ko nalaman yung purpose ko kung bakit ako nasa mundo. Di ba? E naniniwala ako mga mens, isa sa mga dahilan kung bakit nilagay ni Lord sa gantong business is because may purpose ka. May purpose yan. It's for you to find out. Kasi mentors again, uulitin ko. Biruin mo sa dami-dami ng tao sa buong mundo. Di ba? Sa milyong tao sa mundo, bakit ikaw ang nakaalam ng IM Worldwide?
Pwede naman yung kapitbahay mo. Pero bakit ikaw? May purpose yan, may dahilan. So, yun po yung mga dahilan kung bakit ako nag-IM. Based on my personal experience. And I hope na-share ko sa inyo na maayos yung dahilan kung bakit ako nag-IM. Okay, why not? Kasi to tell you honestly mga mentors, yung license ko as a nurse, expired na po siya. Expired na po siya. Oo. And it will take time bago pa ma-renew. Ang daming kailangan gawin, daming requirements. Pero yun na nga, we're very blessed na sa ganitong negosyo po tayo. Diba? Same sa Mentor Eyes. Diba? So, ayun lang naman mga mentors, no? I hope, sabi ko, mabilis lang, di ba? Mabilis lang ba tayo? Oh, tapos, ang sakto, 1 hour pa lang. Okay. Diba? So, yun lang naman mga mentors. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Sa mga leaders natin from Team Genesis, thank you so much, mentors, sa support na nandito ngayon. Thank you so much, Mentor Isa, for letting our team na makisit in po sa inyong mentoring. Maraming salamat. And syempre, Team Reborn, thank you so much sa inyong oras at tenga opportunity na ako po ay makapag-share po sa inyo. I hope and pray na ako po ay meron na impart po sa inyo na inspiration at learnings na sana po i-apply po natin. Kasi naniniwala po ako once in-apply naman po natin lahat na na-realize po natin, lahat po yan ay merong mangyayari resulta. Alright? So yun naman po, no? Maraming salamat, Mentor Isa, again for inviting me. See you soon here in the Philippines, Men's. And yun lang. Thank you so much, everyone. This is Mentor John Henry de Los Angeles. I am worldwide. Thank you, Lord po. And to God be all the glory po. Thank you so much. Back to you, Mentor G.